dahil back to school na bukas, eto nga at nagpiprepare na nga ako ng mga gamit ng mga bagets. Hello mga mi, tara samahan nyo kaming ready ng mga gamit ng mga bagets. Alam ko na pag mga ganitong mga sitwasyon ay makakarelate talaga mga nanay nito. For today's video mga be, tara samahan nyo akong mag-ready ng mga school supplies ng mga bagets. Itong video na to mga mi, nung nakaraang araw pa nga pala ito. At dahil kinabukasan na nga yung klase ng mga bagets, naging super busy na talaga ang mama nyo, charis. Dahil back to reality na nga yung mundo ng mga mama ngayon at medyo nakapag-adjust na din yung katawang lupa ko, charot. Kaya ito, may time na rin ako mag-edit ng mga video ko. Mga isang buwan din naman yung bakasyon ng mga bagets. Kaya mahaba-haba din yung panahon na nakapagpahinga ako. Yung totoo lang mga me, medyo naninibago na naman ako ngayon. Dahil last year, nasanay na ako hapon yung pasok ng mga bagets. Ngayong pasukan kasi nila mga me, nagbago na naman yung schedule nila. Si Kuya Sian at Kuya Kel ay morning session na sila. Kailangan 7 AM ay nasa loob na sila ng school. Kaya kailangan na namang masanay yung katawang lupa ko na maagang gumising. Charis. Uwing back nga pala dito sa ginagawa ko mga me. Eto na nga at nire-ready ko na nga yung mga notebooks ng mga bata. Yes mga me, ako talaga personal na nag-aasikaso nito dahil hindi naman kaya ng grade 1 at grade 3 ko ito mga mi. Lahat kasi ng mga notebooks nila ay naka-color coding at lahat ng gamit nila sa school ay nilalagyan ko talaga yan ng pangalan. Ewan ko ba kung ako lang ba ito? Mapalapis man o crayons, kahit ruler, talagang nilalagyan ko yan ng name nila. Sa experience ko kasi bilang nanay mga mi, lagi na lang nawawala ng gamit yung mga anak ko at para na rin tong dalawang bagets ko ay hindi sila mag-aaway dahil yung binibili kong gamit nila ay pare-pareho. In short mga mi, ayaw ko talagang ma-stress. Charot. Kahit yung mga gunting nila may nilagyan ko na din ng pangalan para yung dalawa kong maliliit na anak ay hindi naman mag-aagawan ng gamit. Habang nilalagyan ko nga ito ng pangalan tong mga gamit ng mga bagets, siyempre kinakausap ko din si Kuya Kel at si Bunso, lalong-lalo na yung grade 7 ko, si Kuya Sian. Lagi ko talagang nire-remind sa kanila na dapat after class, sine-check nila yung gamit nila kung kumpleto pa ba. Sobrang mahal na ng school supplies ngayon. Kailangan mo talaga silang paalalahanan. Diyos meo marimar. Ang sinusukat ko nga palang small bag ni Bunso, yan yung gamit niya nung kinder 2 siya. Tatago ko talaga itong mga mi dahil magagamit pa din niya ito. Yes mga min, magagamit pa talaga ni Bunso ito. Dahil every time na may exam naman kasi ang elementary, pinapagamit talaga ng small bag yung mga bagets. Pag wala namang exam, yung mga big bag naman yung ginagamit nila. At tapos yung sa dalawang bagets, eto na naman kay Kuya Sian yung inasikaso ko. Ako ba dito sa panganay ko kung bakit na lang lahat inaaasa niya sa akin? Charis. Hindi naman ako nagre-reklamo mga mi. Actually, gustong-gusto ko nga yan. Charot. Tanong ko naman dyan si Kuya kung siya nababahala na maglagay ng mga subject niya sa notebook. Sabi naman niya ay oo, siya na lang daw bahala kasi big boy na daw siya, o diba? Isa din sa mga inahabilin ko sa kanya, yung ballpen niya, sabi ko nga sa kanya na nilagyan ko na din ng pangalan at kung pwede, ingatan naman niya na pagkatapos niyang gamitin ay ilabalik niya agad sa bag. Kung din ba kay Kuya Sian kung bakit din araw-araw na nawawalan din siya ng ballpen sa school? O ito pinakamaganda mo tong ballpen ha. Tapos, makinig ka, nandito lang sa dali. Ano ba yan? Ako ba mag-aral? O, nandito sa... Huwag mo na lang ilagay dyan kasi masira pa. Dito, nandyan ha. Tapos, etong papel mo, meron ka dito oh. Dito, giipit ko sa notebook. Eto, iwan lang to. Kaya maubos yan doon. Sige, kahingi. Diba, narinig nyo? Mauubos lang yung writing pad niya. Yan yung mga na-experience ko last year, mga mi. Naipabili niya ng writing pad. Kung na may takang-taka, kasi nga isang pad nga yung dinadala niya sa school. Every week siya nagpapabili sa akin. Kaso naman niya sa akin, mga mi. Daw may humihingi sa kanya, namimigay din daw siya. O, diba? Okay, sana. Akin na. Akin na. Mag-share. Share. Ako maghati. Ay, sus. Share kayo. Anong to? Ang dami nito? Magbili ako ulit. Hindi ko kayo... O diba, may nag-aaway na yung dalawa kong bagets? No pa nga ba, edi pinag-aawayan nila yung Pokemon cards mga mi. Nago ko na kasi yan. Di ko din alam kung bakit nakita ni Bunso. Sa totoo lang mga mi, isa to sa mga struggle ng mga nanay, yung nag-aaway yung mga anak nyo. Pero syempre, dahil ako ang mama nila, abay hindi ako nagpapatalo. Charis. Uwing back na naman dito sa ginagawa ko, ayan na nga, nakikita nyo yung tumbler. Hindi ko rin pinapalagpas yan, abay nilagyan ko din ng pangalan. At na rin yung pack bag ni Kuya Sian. Lahat naman ng mga bag nila, inilalagyan ko na rin ng name nila mga mi. Itatanong nyo kung bakit ko nga
nga ba ginagawa yan? Noong nakaraang pasukan kasi mga mi, abay nawala ang bag ni Bunso. Diyos mio, Marimar, grabe ang stress ko noon mga mi. Kaya natuto na rin yung mama nyo. Charot. Ko lang mga mi kung ako lang ba ito, na nilalagyan ko ng pangalan yung mga bag ng mga bagets. Hindi lang pala mga bag nila, lahat talaga ng gamit nila sa school. Kaya na nga at lumapit na nga si kuya kasi tinawag ko. Sinabi ko kasi sa kanya na ingatan niya yung bag niya dahil ang mahal-mahal nga. At pinakita ko na din sa kanya syempre kung saan ko sinulat yung name niya. Pa nga ba, hindi niya nagustuhan yung ginawa ko? Charis. Pero wala naman siyang nagagawa kasi naisulat ko na nga. Charot. At tinawag ko na din si Kuya Kel. Sinabi ko na din sa kanya na susulatan ko na nga din yung bag niya. Hindi ko naman sinulatan ng pangalan sa labas mga mi, nasa loob lang naman. Kailangan ko talagang lagyan ng mga pangalan mga mi dahil nga halos magkapareho na nga ng mga bag yung mga bagets doon sa school para in case naman na magkapalitan ng mga gamit yung mga bagets doon sa school. Alam naman ng ibang parents kung kanino tong bag na to na nadampot nila, o diba? Buti na yung handa tayo sa lahat ng bagay mga mi. Charot. Anyway, patapos na nga pala ako dito sa ginagawa ko. Kailangan ng matulog ng mama nyo ng maaga at morning session na nga yung mga bagets ko. Yun lang. Salamat sa panunood. See you on our next vlog. Annyeong!